Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Mabilis na lumiit ang 4 na dragon at nakakabit sa tarangkahang bato. Naglibot sila sa isa't isa para bumuo ng bilog. Matapos makumplito ang 3 bilog, muling sinimulan ang tarangkahang bato at lumilipad ang alikabok. Sa orihinal, ang 4 na dragon na ito ay ang susi ni Shimen. Napangiti talaga si Aaron sa puso niya. Ang mura talaga nitong 4 na traidor. Nagbebenta ng mga kasama sa koponan sa ganoong punto. Sa sandaling mabuksan ang pintuang bato, lumabas ang pulang ilaw ng dugo mula sa silid na bato, na nagpapula sa mga tao at hayop. Sa gitna ng tarangkahang bato, may malaking pool ng dugo. Ang pool ng dugo ay puno at kumukulo, at kung minsan ay may ilang mga bulan ng dugo na lumalabas. 4 na dragon, tulad ng mga dogleg, ay nag-imbita ng Aaron sa silid na bato. Pagkatapos, ang ulo ng 4 na dragon ay uminom sa malamig na boses, munting anak ng isang koneho, narito ang ating lolohan, hindi ka ba nagmamadaling lumabas upang salubungin siya? Hindi nakaimik ang Aaron, malas ang traidor na amo nila. Gayunpaman, hindi bababa sa ngayon para sa kanyang sarili, ang 4 na taong ito ay maaari lamang ilarawan bilang Jianxiang. Kahit papaano mapipigilan ang init ng ulo ng hari, hindi niya mapigil ang maging mapangahas ang kanyang mga taksil sa harapan niya. Isang itim na anino ang tumalon mula sa pool ng dugo. Matagal itong pinanood ng Aaron. Sa wakas, hindi ko na napigil ang matawa. Tumawa si Hansani, at tumawa ang 5 dragon kasama niya. Namula ang hari ng mga hayop, ano ang nakakatawa, ano ang nakakatawa. Ang unang impresyon ni Aaron sa pagiging hari ng mga hayop ay na siya ay kasing lakas ng isang leon o isang tigre. Ngunit ang hindi niya pinangarap ay ang tinaguriang hari ng mga hayop sa lahat ng direksyon ay isang kuneho. Upang maging eksakto, ito ay isang kuneho sa kakaibang hugis. Bukod sa hitsura, ang pinakamalaking pagkakaiba ay kapag ibinuka ng taong ito ang kanyang bibig, mayroon siyang parang mga pangil sa halip na 2 matingkad na ngipin sa harap ng isang ordinaryong kuneho. Hindi talaga maisip ni Aaron na ang tila kaibig-ibig na bagay na ito ay ang mayabang, malamig ang dugo at walang awa na hari ng hayop ngayon lang. Ngayon, magpapakamatay ka ba o ako? Anyway, gutom na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili sa butas na ito. Hindi naman mahirap kumain ng inihaw na kuneho. Nakangiting sabi ni Aaron. Nagalit ang hari ng mga hayop, hindi mo ako mapapatay o mapahiya. Huwag kang abala, papatayin ko ang sarili ko. Anyway, malaking bagay na magtatagal ang reincarnation pagkatapos niyang mamatay. Anyway, sapat na ang divine sense niya, kaya kailangan lang niyang gumugol ng mas maraming oras. Si Lolo Han, ang kaluluwa ng hari ng mga hayop, ay walang kamatayan. Kahit na siya ay nagpakamatay, kung ang kanyang kaluluwa ay kumpleto, siya ay muling mabubuhay. Sa oras na ito, angkop na ipinaalala ng traidor na amo ang Aaron. Ang hari ng mga hayop ay nagpakita ng kanyang mga ngipin sa galit, gusto niyang bunutin ang kanyang balat at inumin ang kanyang dugo. Tumanggaw si Aaron, makatwiran iyan, Beast King. Alam mo ba kung ano ang gagawin? Anong gusto mo? Pinigil ng hari ng mga hayop ang kanyang galit. Make a deal. Kung gagawin mo ang kanyang pabor ng masunurin, maliligtas ka sa iyong buhay. Kung ayaw mo, masisira ang iyong espiritu ngayon. Hindi ka kayang pamunuan ng nihilist, ngunit hindi ka dapat magduda na kaya niya, hindi ka namumuno. Nakangiting sabi ni Linlong. Lin mahaba sinabi,
Tahimik na malapit sa Aaron tainga, ang taong ito ay maaaring maging hari ng mga hayop, dapat mayroong pambihirang kakayahan, upang panatilihing tulad ng isang tao sa paligid, ay mabuti para sa amin. Tumanggaw si Han Sanchen. Sa katunayan, naisip din niya na sa mundo ng lahat ng direksyon. Kailangan niyang umasa sa kanyang sarili upang harapin ang Upper Fushi. Kahit na lumaki si Han Sanchen, wala siyang katiyakan na manalo. Sa makatuwid, mas maraming tao at mas maraming lakas. Ang halimaw na hari ay malamig sa kanyang puso. Paano niya masisira ang isang insekto ng tao at papatayin siya? Ito ay isang insulto at pagyurak sa halimaw. Sa kabaligtaran, maaaring sirain ng Aaron ang kanyang ganap na kaharian. Hindi mahirap patayin ang kanyang espiritu. Alam iyon ng hari ng mga hayop. Mahirap bang pumili, tapos bibigyan pa kita ng isa pang kalamangan? Nakangiting sabi ni Lin. Bagamat hindi sumagot ang hari, hinihintay niya ang susunod niyang pangungusap. Tama yan. Paulit-ulit itong tinitimbang ng hari ng mga hayop. Ang pinakamahalagang bagay ay isantabi ang kalokohang hayop at mabuhay. Bukod dito, ang Aaron ay maaaring makalusot sa kanyang ganap na larangan. Sa kasalukuyan, hindi masamang kilalanin siya bilang master. Pagkatapos nito, ako ang magiging boss at ikaw ang pangatlo. Matandang tatlo. Paano ang pangalawa? Panipi. Aaron sa oras na ito naaangkop na pinakawalan ang Red-Eye Jade Python. Tingnan ang Red-Eye Jade Python. Ang hari ay hindi nakaimik, hindi lamang sumuko sa isang dragon, kundi pati na rin sa isang ahas. Kung hindi ka pumayag, paano ang ibang kondisyon? Patuloy na tumawa si Linlong. Enough, gawin mo na lang, huwag mo nang banggitin ang mga kondisyon. Ang hari ng mga hayop ay labis na nanlumo. Natatakot siya na si Linlong ay lumayo. Sa huli, magkakaroon ng ilang pusa at aso. Hindi man lang niya makasama ang matandang tatlo. Ngumiti si Han Sanchen at pumirma ng kontrata ng Master Servant kasama ang ayaw na hari ng mga hayop. Bilang karagdagan, binigyan siya ni Han Sanchen ng napakalakas na pangalan, Xiaobai. Ilang beses na lumaban ang hari ng mga hayop at tinanggihan ng Aaron. Pagtingin sa apat na dragon na tumatawa, si Xiaobai ay nagbigay ng malamig na ngiti. Nga pala, Master, mayroon akong mahalagang iuulat tungkol sa kanila. Sa pagdinig na ito, Aaron ay dumating interesado. Apat na Longan baba ay tumingin sa Xiaobai, para sa isang oras masindak hindi makapagsalita, hindi alam kung ano ang gusto niya. Master, narinig mo na ba ang dragon sex? Pagdating sa kalikasan ng dragon, biglang naunawaan ni Aaron na ang kalikasan ng dragon ay pareho. Sa makatuwid, mula noong sinaunang panahon, mayroong iba't ibang mga alamat tungkol sa pagsilang ng 9 na anak na lalaki ng dragon. Hindi katakataka na noong una silang pumasok ni Qin Shuang, ang apat na dragon ay parang mga kinang. Sila ay mga dragon, kaya natural. Nang makitang tumanggo si Aaron, nagpatuloy si Xiaobai. Bukod dito, may isa pang pinakamalaking katangian ng mga taong dragon, iyon ay ang kasakiman sa pera. Hanggat ito ay dragon, hindi ako makalakad kapag nakakita ako ng pera. Ang dahilan kung bakit ang apat na taksil na ito ay gustong manatili sa kuweba na ito at maging bodyguard ko ay dahil sa kayamanan sa kuweba na ito. Nang marinig ito ng apat na dragon ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata. Yan, Han Lolo, ikaw, hindi ka nakikinig sa mga kalokohan, puro siya gantihan, itong butas na to, can have what value? Oo, Lolo Han, boss. Tama siya. Apat na dragon na humahampas sa kanilang mga ulo na parang bawang, Han 3,000 ng isang ngiti, oo o hindi, si Linlong ay isa ring dragon, malalaman ng isang tseke. Nagkatinginan ang apat na dragon. Kung gustong malaman ni Linlong, walang may tatago sa kuweba. Itago man nila ang lahat ng gintong underwear, hindi nila maamoy ang alahas. Haha, Lolo Han, hindi mo kailangang magseryoso. Oo, ito ay. Ang mga maliliit ay may ilang pag-aari, ngunit ang problema ay lahat ng ito ay libangan ng dragon, at sigurado ako na ikaw ayoko rin. Sabi ng ulo ng dragon. That's not necessarily true. Although you can break through my absolute field, Master, kahit gaano pa siya kalakas, wala siyang pinagkaiba sa akin ngayon. Lumalaki pa rin siya. Kapag ang isang tao ay lumalaki, mas kapaki-pakinabang na mga bagay siya. Kung kaya't, halatang handa siyang maglagay ng ilang alahas sa kanyang katawan, sabi ni Xiaobai.
Ang apat na taksil na ito ay nagtaksil sa kanya at ginawa siyang isang espiritual na alagang hayop. Natural, may plano din siya. Damn it, mahirap para sa akin, and you can think about it. Bukod dito, ang kontrata ay ginawa, at ang Aaron ay ang kanyang sariling master. Para sa kanya, isang malaking kahihiyan na kilalanin ang tao bilang Panginoon. Kung mahinang manok pa ang kanyang amo, ito ay isang malaking kahihiyan sa mga malalaking kahihiyan. Bilang karagdagan, kung ang Aaron ay masyadong mahina para patayin, hindi siya magkakaroon ng magandang wakas bilang isang espiritual na alagang hayop, kaya kailangan niyang bumaling sa Aaron kapwa sa publiko at sa pribado. Hoy, minsan ang hari ng mga hayop, huwag kang magsalita ng walang kaparerikan. Ang ating lolohan ay matalino at makapangyarihan. Ikaw ay naninirang puri. Oo, tumango ang apat na dragon. Malapit nang magsalita si Aaron, sa oras na ito, matagal na ibinuka ni Lin ang kanyang bibig, ang Xiaobei ay hindi makatwiran, kahit saang mundo, ang pera ay isang magandang bagay na hindi magbabago. Iniisip din ni Han Sanchen na may katotohanan. Kailangan niya ng pera para sumali sa WTO, at mas kailangan pa ng pera sa isang mapagpasyang mundo tulad ng 8-Party World. Magagawa ng pera na itulak ng Diablo ang Hilingen, tiyak na hindi tatanggi ang Aaron. Pero parang hindi magandang kunin ang mga gamit ng ibang tao. Hanso 1,000 na pahiya paraan. Matagal na hinamak ni Lin na ngumiti, sa pribado, saan ito kukuha ng mga gamit ng ibang tao. Ang apat na dragon na ito ay pawang mga dragon ng aming pamilya. Bilang pinuno ng angkan, ang kanilang ari-arian ay dapat na natural. Na pag-aari ko, at ikaw ang aking Panginoon. Tinatawag ba iyon na? Panipi, tama na ngayon na sinabi ko ito ng pribado, sasabihin ko na sa bayani, ang mga kayamanang ito ay ibinigay ng aking kakaibang halimaw na pamilya protektahan ang aking kaligtasan, ngunit ngayon na ginawa ko ito ay nagpapakita na sila ay seryosong derelict sa tungkulin, kaya't normal para sa akin na bawiin ang ating nakaraang komisyon, at normal na kunin mo ito bilang aking Panginoon. Xiaobei daw, sa magkabilang panig mo ay isang salita ay isang wika. Apat na dragon ang nagulat sa isang leng-a-leng, sa wakas ay buod ng 8 karakter, sa publiko at pribado, ay dapat na pumasok. Alam din ng Aaron na sina Linlong at Xiaobei ay nag-iisip tungkol sa kanilang sarili at tumango, dahil sinabi mo lahat iyan, apat na dragon, bakit hindi mo ilabas? Okay lang kung hindi mo kukunin. Anyway, matagal na akong gutom. Hindi ako makakain ng roast rabbit, pero I can still consider roast snake feast. Nakangiting sabi ni Linlong. Nang marinig ang inihaw na ahas, ang apat na dragon ay hindi maiwasang makaramdam ng ginaw sa likod nila. Mayroong 3 pangunahing alon sa loob nito, ngunit wala sa kanila ang kayang bayaran ito. Ibigay mo. 4 na dragon ang nagngangalit ang kanilang mga ngipin, at sila ay labis na nanlulumo. Gayunpaman, kung ang depresyon ay kapaki-pakinabang, sila na ang naging pinakamalakas sa mundo. Sa makatuwid, ang depresyon ay nabibilang sa depresyon, at matapat na dinala ni Silong si Aaron sa kanyang tirahan. Maraming sari-saring kuweba ang kuweba, kaya ang maling sekta ay komplikado. Kung walang manggana sa daan, mawawala si Han Sunny dito. Matapos malampasan ang kuweba ng Kangkongkong, huminto ang Aaron sa harap ng isang maliit na kuweba na mukhang napakatago sa ilalim ng patnubay ng 4 na dragon. Kung hindi mo titingnang mabuti, hindi mo makikita na may nakatagong pinto. Nagtitinginan ng 4 na dragon sa isa't isa. Pagkatapos, inuulit nila ang pagkilos ng pagbubukas ng Central Gate. Matapos hamihip ng 3 beses ang 4 na dragon, malumanay na bumukas ang tarangkahang bato. Sa sandaling bumukas ang tarangkahang bato, biglang naging transparent ang madilim na kuweba. Si Han Sanchen ay nanunumpa na siya rin ay isang taong may malaking kayamanan, ngunit siya rin ay nabigla sa lahat ng uri ng nagniningning na alahas sa kanyang harapan. Ang liwanag at dami ng kuweba ay kamangha-mangha. Ang buong kuweba ay puno ng lahat ng uri ng kayamanan. Tinatansya ng Aaron na kung ang mga bagay na ito ay ginagamit para sa pagkarga, maaari silang mag-jam ng ilang mga tren. Hindi lamang Aaron, kundi pati si Xiaobei ay nabigla sa oras na ito. Isa siyang dakilang hari ng hayop. Hindi niya akalain na ang 4 na traidor na ito ay nakakolekta ng napakaraming kayamanan ng pribado, ikaw. Malaki ang kinikita mo, hindi ba Linlonggan ay wala na sa gintong liwanag,
bilang isang dragon, tingnan ang alahas, siya, mayroon ding isang uri ng hindi maipaliwanag na salpok. Bago siya pumasok, binalaan niya ang kanyang sarili ng hindi mabilang na beses na siya, bilang pinuno ng angkan ng dragon, ay dapat maging matatag, mahina, may konotasyon, at hindi dapat masira ng ilang tansong amoy. Pero pagpasok niya, kailangan niyang bumantong hininga, grabe ang bango. Ang apat na dragon ay awkward na tumango, ngunit ang nakakahiyang ngiti ay puno ng pait. Ito ang lahat ng pag-aari ng apat na magkakapatid. Karaniwan silang nag-aatubili na makipaghiwalay sa kanila, ngunit hindi nila inaasahan na isang araw ay sa wakas ay susuko sila para sa iba. It's kind of interesting. Nakangiti si Lin, dirdiretsong pumasok. Sumunod din si Aaron, dahan-daang sumunod. Ito ang mundo ng ginto at ang paraiso ng Jade, ngunit iba sa mundo ng Xuanyuan at lupa, lahat ng mga hiyas dito ay hindi lamang higit pa, maganda ang kulay, ngunit mayroon ding mahinang puting ilaw sa mga ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Aaron ay nakahanap din ng maraming hindi kapani-paniwalang mga bagay sa mga kayamanang ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.